So yun, what's up sa mga tropang MC natin na YouTube boy once again, Makoy ng Dugong Makata TV. At welcome back sa ating YouTube channel once again. At ito, samahan nyo na naman ako sa isa na namang battle review. At ito yung napapanahong laban ni Husky versus Apex. Marami na ang marami na ang nag-aabang sa muli pagbabalik ni Apex. At ito yung isa sa mga unang laban niya simula nung matapos yung laban niya sa PSP. Sa lahat ng may bakating oras na samahan niyo ako para mag-review. Pero maglalambing na lang din mga boss. Subscribe na kayo para updated kayo sa mga video yung ilalabas natin. Eto na, di ka na pagkatagal. Let's go. Unang banat! Husky! Husky! Yo, yo, yo! Husky versus Apex. Di ko sukat akalaing mangyayari na naman. So paano ka pumunta dito? Nakaban? Alam Hindi ko, nakagad eh. last battle ko malamang ang babatikusin nito sa akin. Ano yan? Sa flip top ka nasira, sa mighty mo aayusin? Gusto ko sana masaya lang para pag-uwi sarap ng tulog. Kaso kalaban ko malamang sabik sa bawi at mandurog. Sige, buksan mo lang yung issue. Kung hindi ka pa tapos, pakibigyan na lang ng tissue kasi hindi yan tatagos. Ito magaling din talaga tong si Husky na well-rounded din talaga. Ito magaling din si Halinyahan to si Husky. Palakpakan ang pagbabalik Magaling din talaga to. ni Bato sa Apex kung saan siya unang nakilala. Kapit sa patalim, muling hahawak ng espada. Laban sa pilyo na malibog at mababa yung kartada, na merong 5 kabilog, 8 pulgada yung kargada. Talog ka lang ha. Nawala na to sa Talaga lang, liga. ha? Kasi alam nyo ba Pulgada kung naman. bakit? Tandaan nyo ba yung dati na kinukuhanan niya ng budget? Kabado lang masyado kaya sumibat na parang rocket. Kasi nabasa niya sa langit lupa na may boys loot dun sa bracket. Please. Boys loot, hindi boss loot. Boss Tantado. loot Pero seryoso, tinalo mo ko dati. Gusto na naman. Anong nangyari sa basihan mo ng mahusay? Sa entablado ako yung natalo pero mas panalo na sa buhay. 4-bar setup ka pa rin, naka 4 wheels na ako. Kayang-kaya ko sagasaan kahit pa yung ego mo. Galing talaga. Kasi tignan nyo naman itsura. Mukhang pabebe na tisoy. Di tulad ko kayo manggi. Kitang-kitang mas Pinoy, mas pogi ka. Dinagagana yung ganyang klaseng paandar. Puhunan yung itsura pero walang maipundar. May clothing yan na A to Z. Kaso nalugi din naman. Mas mabenta pa yung basahan dun sa gasolinahan. Ialok mo kasi ng maayos. Baka di ka lang naririnig. Huwag mong sabihin na pamorma, pamunas ng sahig. Repin Valenzuela, ngayon ay nasa kainta. Executive yung subdivision, nakikisilong lang pala. Yung dating seaman, pag dinalaw, dapat meron kang bangka. Di ka basta makakapasok, protektado ng paha. Tapos binabanatan pa ako dati, kinakatok na ng bulldozer. Malaman-laman ko, nililigtas na nung rescuer. Ganyan kapeke yan na loser. Pistado na mga hirit niyan. Kaya dapat pugutan to. Kasi si Mark dapat tahimik lang. Yeah, yeah, yeah! So ayun ang run ni Apex ni Apex naman ni Husky. Parang naputol yung run ni Husky. Parang hindi yun yung ender niya, parang putol. Magaling din talaga si Husky sa linyahan. So, kita niyo yung mga delivery niya, magaling sa delivery niya, buhay na buhay. Choice of words niya, tsaka
Magaling, magaling. Magaling si... Kasi yun ang round 1 ni Husky. Pakinggan natin ang round 1 ni Apex. Kamusta, spokesperson ni Enigma? Hindi na ako makakaalam. Kala mo siguro di ka mababawian nung minimensyo mo sa liga. Nag-costume ng pang-ispakol. Ang hilig mo talaga sa aircon, malandi ka. Tong teacher's pet, bibigyan ko ng lecture ang mape-pressure masahista. Nagsama ka ba ng Dalmatian? Mukha ka yung mga baklang nakadroga. Sobrang sip-sip yung chikinini ni Enigma, parang marka ng bentosa. Ang laki. Tinira nyo pa ako ni Dalmi sa round 3. Sarap nyong sipain Malakalil round 3. Paanong maniniwala sa'yo ang dami mong video na sa muka meron kang panty. Madalas na nga mawala ng boses si Arik tapos yung spokesperson pa, Husky. Galing. Di Galing ano. Galing ng pagkaka-angle niya doon. sa'yo bagay maging therapist, kala mo ang bangis at ang sexy mo. Gago yung mukha mo, mas malangis pa sa nagpapawis na Eskimo. Dati ko na kasi tong sineben-zero, kaya naging bitter siya. Para kay Enigma nagbaba ako ng ego, ikaw binaba mo yung zipper niya. Oo, yung burat nasa kanyang bibig. Aba nakakabilib, kaya niyang i-deep throat si Arik kahit wala siyang leeg. Wala ka namang kinalaman doon. Ngaw-ngaw ka pa ng ngaw-ngaw. Mukha ka na nga manggang hilaw, saw-saw ka pa ng saw-saw. Galing, galing. So yun yung mga isa sa mga ina-angle kay ano ng known pass kay Husky. Yung pagiging baba niya, kaya yung pagsusot niya ng panty, tumatak na yun eh. Lagi niya yung mga binabatasan niya sa tuwing may laban siya. Hindi ako bumatel ulit para magpasikat sa mga tao. Tinanggap ko tong laban kasi nakakagigil yung mukha mo. Tingnan nyo ang epic ng Parang si face. Babala yan, Kahit anong bihes para pa rin putapete sa stage. Ang tanging pumapatol sa'yo, mga beking may AIDS. Kamukha mo yung bukalista ng shackle na pang-welding yung shades. Yung mga ganyang mukha, dinakaya ng plastic surgery. Alam nyo kung anong nararapat dyan? Black magic sorcery. Nasa liga ka pa rin kasi ikaw yung bet nung tiga Binondo. Habang ako tinanggal kasi naging threat ako sa negosyo. Nagko-costume tapos yung concept sablay naman. Labas yung dede nakadantay sa tiyan. Tapos ako pa yung naninira sa liga ng lagay na yan. Ang tanong, anong inambag mo para iangat ang lyricismo? Ako tinanggal kahit para sa kultura. Ikaw nanatili para sa benepisyo. Gigil na gigil Ano, masakit pre? Ganyan din ako nung pinaalis eh. Si Enigma, paano mo nauto? Yung hentai kamen, tangina kinonsinto yung hentai kamen, ako po. Yung kabaduyan neto, sagad hanggang buto. Biruin nyo sa labas, bawal yung nakahubad. Tapos sa liga, pwede yung nakahubo. Tapos, anong sinasabi nyong magdadrama ako sa flip-top anib? Sabi nyo ng kakampi mong Dalmatian. Bakit naman ako magdadrama doon? Di naman ako squatter tulad ni Shernan. Si Shernan pa iyak-iyak pa nung yung kanta ko ni-review. Tapos, ididis ako bigla kasi hindi ako pumayag magpa-interview. Mga walang original. Ako labo, yun pala yung naging ano no. Kaya nagulat din ako noon eh. Kasi, isa ako sa mga nakapanood sa reaction video ni Shernan noon sa Toldok. At nakita yung mga reaction niya doon. Tapos bandang huli, parang tagtaka ako nung bandang huli, binabakbakan nila na si Apex. Ano ba ito ako di maintindihan? Ano bang ano to? Ayun pala nangyayari doon. Yung pala tinabla niya pala sa podcast si Batik. Kaya siya binalikan ng ganon. Reality ang kakapal na muka. Gaya-gaya na nga si Shernan, tangina ginaya mo pa. Kinopya mo yung nangungopya. Estilo mo sa kanya mo hinubog. Para kanyang anak sa labas na sa kalsada lang pinulot. Ngayon sa muli natin pagtutuos ay para kang bangkay na hinugot habang inuuod. Junior ka nung top to sa views.
na matagal ko nang tinupok. Pangalawang version ka nung pangalawa na tinambakan ko at binurot. Ngayon parehas na talaga kayong dalawa. 2 beses kong dinurog. Yan po ang round 1. Grabe, Cavite Magingay! Round 1 pa lang yan. Mainit na. Astig talaga. O, handa na ba kayo sa round 2? Handa na ba kayo sa round 2? Wes! Banatan nyo na! So yun na pala yung round 1 nila, ano. Tsaka ito nga yung ito nga yung pinaplug ni Epix nung nakaraan na may show sila sa Cavite City ni ito nga ni Husky. Nung na-i-plug niya doon sa break-it down nila nung nakaraan, pero sabi niya hindi pa sigurado ang pagkakasabi niya doon. Siguro mas nauna sigurong na-record yun bago tong laban na to, kaya hindi niya nabanggit doon. So kita pa rin natin yung pagiging preparado ni Apex. Kita pa rin natin na talaga hindi nagpapabaya sa laban to. So ayun yung round 1 ni Apex, round 2 ni Husky. Pakinggan natin. Tunog ba to? Yo! Ang daming sinasabi. Feeling naman ako yung matitinag. Alam mo, dapat mong gawin, sa presinto ka magpaliwanag. Pinakinggan ko yung aral. Ikaw lang yung tanga. Hindi naman marunong, may pakanta-kanta pa. Si Abra, Looney, Ron Henley ang lupit. Sobrang bilis ng banat mo, iniiwan mo yung beat. Tapos, Yan din yung isa sa mga anggulo angle kay Apex sa tuwing may makakalaban siya, yung kanta nilang aral nila Looney na upbeat daw siya doon. nag-show sila sa overseas. Sa Canada, nakakawaw. After ilang event, biglang kinancel sa Canada. Dahil sa'yo, hindi tinao. Lumabas pa yung iba. Kung sa elevator yon nangyari, malamang siksikan talaga. Tapos, focus na daw sa music. Huwag nang magplano't magpalak. Mga tula mo ang wawak. Laglag to ka mo pagtalak. Wakwak mukha mo wak palat. Kung walang halo ng pangkat, tsaka nung among nag-angat, napakahirap mong buhatin. Parang kabaong ng anak. Eto may baga yung sapak. Hanggang mukha magkulay ash gray. Eto may baga yung sapak hanggang mukha magkulay ash gray. Parang yosing hinipak tapos dibdib mo pa yung ashtray. Dahan-dahang nauubos para bang pag-asa mo? Kitang-kita ka dahit alam nyong may maaapo. Kasi sobrang wak nito ni Apex. Basa ko na mga galawan. Hindi siya pwedeng mawala sa liga ng basta wala-wala lang. Bago matulad sa mga MC'ng di na binibigyan ng laban, gumawa na lang ng issue para kahit paano pag-usapan. Para di mawala sa lente, si Kadiente nagpakapeste. Intelihente nagpakaleche nung naubusan na ng swerte. Sinugal mo karir mo, pero deep inside ikaw yung talo. Kabaliktaran ng word na mighty kasi ungrateful ka na tao. Galing talaga ni Husky. Mas astig pa yung ganon. Sobrang galing mo pampihira. Magpapaawa para lang sa simpatyang nakakasira. Kahit hindi mo man plinano, halatadong desperado. Kahit di mo man pinlano, halatadong desperado, pagdasal mong di humupa para may interesado. Yung dating feeling gangsta na, wala nang mas titikas. Pasabit-sabit na lang sa piyesta na parang banderitas. Di ka makakaiwas, kapalaran mo na yan. Kung dati haring araw ka, ngayon suntok na lang sa buwan. Yo! So yun na yung round 2 ni Husky, no? Maganda yung round 2. Mas malakas yung round 2 niya kaysa sa round 1 niya.
So ito yung ginanap sa Cavite City na ano na San Juan yata. Yung basahan sa ano sa Cavite City, yung sikat doon na basahan taon-taon. So kita natin yung round 2 ni ano ni Aske na mas malakas kasi sa round 1 niya. Na-deliver pa rin naman niya, na-spit pa rin naman niya ng maayos. Ito pakinggan natin ang round 2 ni Apex. Nice, Galing, nice. galing. Ayos ba tayo dyan mga taga Cavite? Kahit kadiri si Husky, at least na-enjoy. Nga pala, bakit Husky? Dapat Aspin kasi mas astig, mas Pinoy. Oy, sigurado ba kayo na nakalagpas ng grade 4 to? Mas matalino pa ata sa'yo yung PlayStation ko. Sino nagpasok ng aso rito? Nilaban sa paborito. Nakaka-aburrido. Paano magpo-promote ng sigarilyo tapos magsyasyabu kapag uwi mo? Alam nyo ba ang dahilan kung bakit iniwanan siya ng inakala niyang soulmate? Nagsyabu, pumasada, tas pumila dun sa toll gate. Ang kulit eh, no? Tangina, halatang nakasyabu. Ina mo, naknang puta, meron pang pondo. Nakakaramdam ng sigabo. Tong si Julia, pang nakatikim ng lasang coco. Nga pala, nag-construction din to para meron siyang ulamin. Marangal na trabaho, kahit ano pang sabihin nyo sa akin. Sobrang sipag, lahat na lang gusto niyang atupagin. Nag-beach sa Maragondon, silang dalawa ni Badang, nagbistay ng buhangin. Nagbistay ng buhangin. Overqualified mag-construction, matatanggap ka talaga. Paano? Mag-a-apply ka pa lang, may pala ka ng dala. Tunay niyang pangalan, Jerry Yim. Nung binasa ko pang Kingpin, meron akong ideya, magpa-schedule ka ng meeting. Construction worker na magiging bida dun sa big screen. Husky, ang ninja na naka-rip jeans. Nagpapalitada ng biga habang nakakapit siya sa building. Dapat mag-costume ka dun ng pasador. Sakto mukha kang pakaw. Tapos, lagyan mo ng regla para literal yung buwan ng dalaw. Trip ni Husky, gin at rugby. Sabay post sa Facebook ng feeling happy. Bali-balita sa mga veterinary. Ikaw lang daw yung asong nagmimisyonary. Para sa akin yung laban na to, easy money. Gamitin mo sa akin yung issue ko na matikman mo yung hagupit ni Ali. Kahit nakapikit, siguradong hit, parang beat ni Clamsy. Aanin nyo yung laban nyo ni Dalmi na halos 50 million views. Wala kang album, walang music video, walang royalty, walang revenues, wala ring used. Di ka namin matatawag na kapitan. Magaling ka lang sumabit, di ka namin masasandalan pagdating sa kanta, alalay ka lang nung awit. Yung pagiging kiss-ass mo kay Arik, yun ang tunay na komedya. Grabe makaprotekta. Galawan mo pang perya na gustong magpamolestya kasi pagdating sa dik ni Enigma, right all you can ka. Hinamong pa ng hampasan ng trophy si Saito. Gago, pag nilabas ko yung trophy ko na kasing tangkad ni Crisano at hinampas ko yun sa'yo, magmumukha kang painting ni Picasso. Nagko-costume pa yung aso, dapat sa'yo kinakandado. Napapansin ka lang pag yung sarili mo ginagago. Ako kaya kong sumikat ng ako lang. Ikaw kailangan mo magpanggap na ibang tao. Gamit magagandang bara, napapansin ako, tanginang bading na to, astang protektor ng liga biglang nag-iinaso. Ano, para sunod-sunod yung mga laban na ibibigay sa'yo? Dapat dati nyo pa ginawa yan bago ko pagawin yung kanta ko. Tinira nyo ako bigla kasi nga nakikinabang din kayo. Mga tugmaan mo walang kulay. Mas kadiri ka pa sa fungi. Yung mga sinabi mo sa akin, panindigan mo yan habang buhay. Dahil tangina wala nang balikan na parang talampunay. Time. Woo! Tindi yun, nagigil si, puro real talk ang binaran yan ni Pex. Gigil na gigil talaga, gigil na gigil bumawi kay Husky. Galing pa rin talaga si Pex. Round 2 pa lang yan. Eto na! Final round! Ready na ba kayo, Cavite? Respect.
Shoutout nga pala sa Mighty ano, sa pagbibigay ng paglalabas ng laban na libre. Mighty. The MC, respect the MC. Pinas Astig. Alright. Simulan na natin. Final round! Tama sabi niya doon. Tama. Yo! Okay pa? Game. Yo! Masayahin akong tao. Kahit seryoso, palagto. Sanay na rin ako sa gago. Bit-bit ko lagi, bayag ko. Pero gusto ko patok sa masa. Kahit san ilapag to. Parang adobo, patok sa masa. Patok sa lasa. Parang adobo sa hapag nyo. Medyo nag-ano na si... Yo! At speaking of adobo, na si Yasuke ah. nagpunta sa birthday ni Boss Toyo kahit di siya imbitado. Wala ka daw sa listahan, nahiya na lang yung tao. Oh. Parang anib lang ng flip-top. Kaso di naging ganon. Change topic na nga lang tayo. Kasi di ba labas ka doon. Galing. Ayaw talaga itong si Yasuke. Galing. Marunong ka ba magbasa? Marunong ka ba magbasa? Wala ka na bang Galing. makain? Tapos pag pinalabas, biglang ikaw pa yung iyakin? Hawak ko ang kaninaga bundok, kakagigil crispy pata na nakakabusog. Kung kailan tapos na ako sumandok, tsaka pa nagkaroon ng manok. Galing talaga tayo pero. Napakinggan ko yung tuldok. Sobrang galing ng pagkahiwa. Nahati sa dalawa, suporta at naniniwala. Naging palaisipan sinong mali, alin yung tama. Matagal nang may sagot kung sinapuso yung unawa. Gayahin mo na lang si Topper. Tapos sa barko ka magsulat. Ay, may reaction video rin pala ako sa kanta ni Pex na tolda ka na nandyan sa baba, hanapin nyo dyan. Salamat. Gayahin mo na lang si Topper. Tapos sa barko ka magsulat. Kesa dumadaan yung araw na madalas ka pang salat. Humanap ka ng taong mag-aayos ng lahat. Pagkalapag kundi recording, merong guesting at sikat. Malay mo, mga pangarap mo magawa mong tuparin. Kesa lait-laitin mo ko tapos mahirap ka pa rin. At tsaka yun ang pangamaran ni Pex sa pag lumaban siya. Ganyan ang style ni Pex ay panlalait, puro siya panlalait. Ganon ang style ni Pex. Tsaka may nakapag-interview na sa kanya one time na sino na ba yun? Na ganun nga raw yung pamamaraan niya kasi aminado rin naman siya na ganun ang pamamaraan niya sa battle, yung pangungutya para daw ma-intense yung kalaban. Yun yung pagkakaintindi ko sa pagkatanda ko sa sinabi niya noon na. Wala akong personal na galit. Hindi mo kailangan mailang. Niyabangan mo ko dati, pinabalik ko lang. Wag kang masyadong boy paawa na parang nagpatiwakal. Alam namin yung tuldok ang kasunod nun kapital. Galingan mo na lang palagi. Magpatuloy at humayo. Kasi mas astig mas Pinoy ang pusong may respeto. At di ako sip-sip kay Arik. Sadyang close lang talaga. Sobrang dikit, parang daliri ni malupiton sa paa. Tsaka hindi ka naman chain smoker. Huwag mo nga ako lituhin. Palibasa, pag naguhubad ka ng boxer, puwet mo may nikotin. Yo! So yun na rin pala yung ender ni Yasuke sa round 3 niya, no? Magaling din talaga si Yasuke Luminia. Masabi kong mas malakas yung sa round 1 tsaka round 2 niya. Round 3 ni Pex, pakinggan natin. Puta kayo na yon. Di ba to sa akin naka-score? Walang dating pero kamukha ni dating ng Fantastic Four. Hayop to. Nakapunta ng ibang bansa. Accomplish na yung mission niya. First time mag-AirAsia, immigration pa lang nagpapapicture na. Dating nagtatricycle,
Ngayon, nagyayabang na ng Pajero. Samantalang dati nagpautukay tayo kang tanga-tanga neto. Imbis na pasahero, pinadeliver sa pinnacle bar na mga yelo. Ginawa ka talagang husky, pinagbuhat na mga kargamento. Nga pala, meron tong farm. Meron tong farm, oo. Yan ang aking napuna. Kaya niya mag-araro, kahit gamit lang muka. Lapitin ng chicks, kasi ang daming patuka. Palakpakan natin to si Husky, ang bagong hari ng punla. Pag bumabattle si Husky, talagang puspusang ensayo. Lock-in kasi laging natutulog yung tao sa kulungan ng aso. Sa farm nga daw laging nakikipag-inuman tong gago. Para pag wala na silang pulutan, pupugutan yung pato. Lahat ng costume malaswa, puta. Yun na ba yung sining? Meron daw siyang farm, sarap sa feeling. Yung mga baboy, pinapagiling. Yung mga kambing, pinagsisiping. Yung mga pato, pinagfi-feeding. Pero ikaw mismo wala kang breeding. Si Shernan halata naman na gusto ko lang gamitin. Pero wala na akong pake kahit yung mga sinabi mo sa akin. Gusto mo nang bawiin. Gusto mo lang akong gatasan. Bakit di mo pa aminin? Parang farm mo kailangan ng haring araw para meron kang anihin. Galing na sa... Sabi niya kay Nikki, nanay mo ipugaw, tatay mo igurot. Anong tawag sa lahi nyo? Ipururot. Ayun, nag-public apology. Lumipat ng bahay, nagbalot, naghakot. Paano nung pinagtripan niya yung mga igurot, kinabukasan, takot na takot. Takot na takot. Baliwalain na lang daw, sabi ng malalapit niyang aports. Naka-receive kasi ng death threat, kala mo nagturo ng malakihan na source. Sabi niya, maawa na kayo sa akin, bigyan ko na lang kayo ng kambing tsaka horse. Sinabihan mo sila ng ipururot, tapos sa sobrang takot mo, natai ka sa shorts. Sabi niya, tangina, ang hirap pala maging sikat. Gabi-gabi siyang nananaginip na hinahabol siya ng igurot na may sibat. Tinira mo yung mga igurot na alam mo may matindi na legacy. Palibasa, naiinggit ka sa kanila kasi meron silang sariling identity. Pinagbantaan ka, ulo, nagpauto ka naman masyado. Halatang supot yung gago. Umiyak ka na kagad, di ka pa nga nasusuntok sa mukha mo. Nung pinagbantaan daw ng mga nakabahag, nabahag yung buntot ng aso. Yan ang tunay na di gawa-gawa na story. At yan ang bagay na di na madadaan sa sorry. Gawa-gawa na story daw. Shh, pakinggan. Gawa-gawa na story daw. Yung mga binanggit ko kay Sinyo. Pero ang daming ebidensya. Kasama pa nga yung batasismo. Kwentong barbero daw yung mga sinabi ko sa video. Gago para akong kahero kasi ang dami kong resibo. Pati yung kanta kong tuldok binanatan. Tol, wala akong balak manira ng reputasyon. Ang gusto ko lang magpaalam kasi ayoko lang hayaan yung mga sumusubaybay sa akin sa flip-top para din na nila ako asahan. Tapos gusto nyo pang gatasan? Minasama pa ng kengkoy na to. Alam kong di sapat ang sorry kaso yun lang ang meron ako. Galit na galit no? Yun lang ang meron ako. Pumunta ako doon na may malinis na intensyon ang makipag-ayos. Masama na yun sa'yo. Palibasa, isa ka sa mga bumubulong na wag na akong pabalikin kasi masasapawan ko kayo. Kaya, pilit nila akong dinidis kasi yung pitaka manipis. Habang sila'y naiinis, ako iris, what it is. Ang pinaka-lyricist, hindi nila ako matiis. Oh, Enigma, di mo ba ako namimiss? Kumbaga, layup pa lang to. Hindi pa slam dunk. Ginawa ko lang tong warm up para sa tunay ko na comeback. Time! Galing. At dyan po, nagtatapos ang ating 3 round. Magingay ulit. So kita mo ang pagiging professionalism ni Pex na talagang niyakap pa rin niya si Husky sa kabila ng tinamong ganun noon. Tsaka mga binato niyang katagan niya kay Apex. Talagang lintik ang batuan nila eh. Pero nakita mo sa bandang uli talagang
sports lang kay Pix, yan, niyakap pa rin talaga niya. Pakinggan natin kung may botohan ba rito. At para kay Apex at kay Husky. Ibang klaseng laban, Astig Nation. Wala, ano lang talaga, Of promo lang course. talaga. Na puno ng angas, husay at panalong enerhiya sa entabladong ito dahil nasa Salvo Street Party tayo. Walang talo dito, lahat dito ay panalo, Yun. maringay! Of course, ibang klaseng enerhiya ngayong gabi. So, ayun ang content natin ngayon. Panalo si lahat ng manonood. Dahil wala palang botohan dito. Promo lang pala to. At dito na lang mga boss, at muli ito po si Makoy ng Dugong Makati TV. One love, peace, I'm out, yo.